Welcome to day 4 of our prayers for the nation. This event is organized by the Clergy for Good Governance in collaboration with faith-based organizations and our friends at GTAN. Um, Tonight, to read the Word of God is Marisa Bechaida. She's a secondary education graduate, major in history, minor in Filipino, uh, and has a master's on community development. Um, she serves as a faculty at the Cainta Catholic College and CCF Pastoral Ministry head for 33 years and a BEC organizer for the past 36 years. Um, through For our reflections, we have two. One is Francis Kiko D. Everybody knows him as the son of Biel Aquino D. and a grandson of Ninoy and Cory. He's a poli-sci graduate at UP with a master's from the London School of Economics. He is currently the Deputy Executive Director of the Ninoy and Cory Aquino Foundation and called on social media as the next generation Ninoy, matapang, maalam, makamasa. He is a strong advocate for truth and against the distortion of history. And then the other person doing the reflection is Father Raul Enriquez. He's a co-convener of Clergy for Good Governance and a parish priest of Our Lady of Perpetual Help in Candelaria, Quezon. Tonight, as we gather, we remember the Lord's promise, for where two or three are gathered in my name, there I am there in your midst. In that spirit, we are now ready to start our prayers. And we start with an opening song. Masdan natin ang ating daigdig, ginawang tahanan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon, nabalungan ng kadiliman at nauhaw sa pagmamahal. Damhin natin ang kalooban, ginawang himlayan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagsapit ng sigwa at tag-init sa ating buhay, nawala ng mahalay at nanlamig sa pag-ibig. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas, kapayapaan at dangal isinag mo, at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Ang tawag ni Jesus pakinggan, isa buhay natin likhin ang kaharian, magpapalagay
sa may sala magpatawad. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Mapawi ng kalimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas. Kapayapaan at dangal isinag mo at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Kaharian ng may kapal, sumasa atin na sa pamamagitan ni Jesus. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilong mo't pagmamahal. Kumakawi ng karinlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas. Kapayapaan at dangal isinag mo at maninibago ang wangis ng iyong mundo. On our fourth day, we are praying for our national and local leaders. Let us pray. Heavenly Father, we lift to you all those in authority, from the president to barangay officials. Give them the grace to lead with compassion, justice, and selflessness. May they see leadership not as power, but as service. Break the chains of corruption and political dynasties, and raise leaders who walk humbly with the people, building a future of hope for all. Amen. A reading from the first letter of Paul to Timothy. First of all, then I urge that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be offered for everyone, for kings and all those in authority, so that we may lead tranquil and quiet lives in all godliness and dignity. This is good and pleasing in the sight of God, our Savior, who wants everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. The word of the Lord. Father Puti. We have a very powerful, inspiring reading. Dalawang sentence lang, pero napaka-inspiring, Tama-tama sa atin, swak na swak sa Pilipinas, sa ating inaapi at kawaawang bansa, at sa mga bugbog saradong Pilipino. Ito talagang kailangan natin prayers, Kaya lang we have to clarify what is really prayer, what is genuine prayer. Prayer is actually a relationship with our Father, with our God Father, an intimate, loving, heart-to-heart, humble relationship with God. Kasi lahat ng nagdadasal tayo Pag may laban ng Hinebra, lahat nagdadasal Yung gusto manalo ng Hinebra. Kaya nagiging tayong very prayerful kung may laban daw ang Hinebra. At yung gustong matalo ang Hinebra. Prayer na ba talaga yun? Prayer din siguro, pero very, very shallow, Ang babaw, So, an intimate, loving, heart-to-heart relationship with God in the spirit of humility and total surrender to God. Okay, yun ang question.
O gaano kalalim yung ating ugnayan kay Lord. Kasi nakakapagtaka kung nagdadasal mga Pilipino, kung more than 80% ay Catholic, and Christians, bakit ganito ang ating bansa? Bakit walang godliness and dignity yung sinasabi ni San Pablo, Parang walang Diyos Parang ang Diyos ay pera. Ang Diyos ay politika, At ang politika walang Diyos Grabe, Nakalagay dito, the first effect, sabi ni Saint Paul, of prayerfulness, of relationship with God, is a quiet. Ang galing, Quiet and tranquil lives in all godliness and dignity. Ang epekto para talaga nito ay peace. Peace of mind, peace of the soul, serenity of the soul, tranquility of the spirit. Pero bakit ang mga namumuno sa atin, grabe, Talagang parang walang Diyos. Grabe, nakakahiya talaga, garapalan. Ito siguro ang napakaganda nating pagnilayan. 2 days ago, we had this pick-up in the St. Alfonso Seminary in Lucena. Sinimulan namin yung dawn procession, living rosary, 5 o'clock in the morning. Galing sa iba't ibang mga bayan, nalalayo, nagsakripisyo sila. And then, after that, supposedly mag-station of the cross kami, nagmas na ng 6 o'clock with the seminarians, theologians, and with nuns and priests. So we have this press conference. Sinabi ko doon, if I am a doctor, ang aking sasabihin doon sa Pilipinas, may patient, may prognosis ko, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na. You are dying, Mamamatay ka na anytime. Ano pong gagawin ko, Dok? Wala ka nang magagawa. Umuwi ka na, magdasal ka na lamang. Tumawag ka sa Diyos. Yun din ang gusto kong sabihin sa Pilipinas. Mamamatay na tayo, we are dying. We are dying nation. We have no soul. Grabe tayo talaga, nakakahiya talaga. The only Christian Catholic country in Asia, and yet, grabe talaga ang kurakutan sa ating garapalan. Walang yaan, sabi sa Quezon, bang-awan, Niloloko tayo. Winawalang yan nila tayo, Kaya ngayon, pinagdarasal natin, yung gagawin natin, tama-tama, this coming 22nd of August, the Queenship of Mary, Yung gagawin natin, hindi na kaya ng ordinary prayers. Kailangan natin ayuno at saka sakripisyo. Kinakailangan natin talagang mag-pass. Yung mga Old Testament admonitions, yung sinasabi ni Yahweh kay Prophet Jonah, kay Joel, parang po nang sinasabi, repent. Wear sackcloth, magsuot kayo ng mga sako. Maglagay kayo ng abo. Yun ang kailangan ng Pilipinas. Grabe talaga. Kaya tayong lahat, it's actually, I think, a collective guilt, May kasalanan din tayo dyan. Bakit pinabayaan natin 2 Marcos? Grabe, nakabalik pa yung Marcos. Grabe talaga ang nangyari sa atin. Pagkatapos ni Duterte, hindi pa tayo nagsawa. Talagang grabe, pumapatay, nagnanakaw, nagsisinungaling, ginawang ordinary ang bastusan. Ito ang Pilipinas. Ito ang larawan ng Pilipinas ngayon. Grabe. Ang fake news. Nawala ang good news? Where is good news? Katoliko tayo. Pinagtan ng fake news. Grabe. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Yun po yung ating kantang Isang Partido ni Cristo. Pero ang patayan, grabe talaga, Isabong, grabe, sugarol tayo. Grabe. Kaya kailangan natin, we have to really pray. But when we say prayer, we mean we must have that kind of intimate, loving heart-to-heart relationship with God. Baka kasi ang nangyayari ito, lahat naman nagdadasal sa election, kahit yun ng daya, yung nag-cheating, nagdadasal din Nagsa-celebrate pa sila ng daya, pumatay, nanakot, and yet they are there in the church celebrating Mass. What's that? That's pure hypocrisy. Grabe, So we need to really pray. And prayer means relationship with God. Ay parang relationship with Satan Parang ugnayan nila kay Satan Ang relationship ng mga namumuno sa atin, kay Satanas, sa mga demonyo. Kaya gagawin natin healing and deliverance. We'll beg the Lord, Lord, on our knees, please exorcise not only Senate, not only Congress, not only Malacanang, the whole Philippines, from Visayas and Prias, from the tentacles of Satan. Yun po ang prayers. Prayer is not merely petition. Prayer is really following God. My yes to God every day, my plea to God every day is no to corruption. Means no to corruption. Yes to God means no to deception. Yes to God means no to isabong. No to scanner. Grabe talaga. Kaya we are really desperate. Wala tayong naasahan kundi sa Lord.
Wala naman tayong maasahan. I dare to say this. Please, I am really sorry. Wala tayong maasahan sa politika sa Pilipinas. Politics in the Philippines is really idolatry. Diyos, Diyos. Ang tumitigil, nililibang lang tayo. Kaya miskin na peaceful, orderly, honest election, miskin na hindi man daya ang COMELEC, halimbawa, ang Smartmatic o kaya ang Miro, pag upo naman nung nanalo, magnanakaw. Mangungurakot. Kukuhanan niyo sa flood control. Wala, grabe talaga. So, kalokohan yan. We need responsible citizenship. We need responsible Christianity. Ito talaga yung prayers. Ha? Hindi na kaya ng people power. Kasi pag nanalo ka, yung people in power, magnanakaw. Mga api, manluloko, papatay, magsisinungaling. We need God power. I dare to say God power. Ang term ko po dyan, God power. Divine intervention, divine justice, hindi na kaya ng mga rally. Kaya po tayo hindi lang basta sisigaw. Mahalaga po yun, pero this time, we are going to really pray and establish our loving, intimate relationship with God the Father. Talagang magkamayroon tayong malinugnayan. Hindi tayo pwedeng, talagang kung ikaw ay makabayan, makadiyos ka talaga. Kasi mayroong makabayan na hindi makadiyos eh. Mayroong makabayan na walang Diyos, ano? Atheist, godless. Hindi pwede. Kung ikay makabayan, nang bumula iyon sa pagiging makadiyos. Kaya yun po ang gagawin natin. This coming Friday, talagang we will deeply pray, genuine prayers, coupled with fasting and sacrifice. Yun po ang kailangan natin. Cleansing, purification, to purify our soul. Yung ating pong kaluluwa mismo, yung ating kalooban. Ha, lahat tayo. Lahat tayo may kasalanan dito. Kasi pinabayaan din natin na talagang mangyari itong mga hindi dapat mangyari. Kukunti ang lumalaban na mapayapa. Kukunti ang nakandang mamatay para kay Lord. Kukunti ang handang mamatay para sa mga mahirap. The poorest of the poor, na unang biktima ng mga bagyo bahalin doon. Kaya ang tingin ko po talaga, kinakailangan we have to really examine our conscience, our soul. Do we really have a genuine relationship with God? Is God real a God for us? Is He the Alpha and Omega of our existence? Siya ba talaga ang Diyos natin? Kaya ibig sabihin no, hindi nawawala ang Diyos atin eh. Kaya sabi ni Saint Paul, never cease praying. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nun, if God is with me and I am with God, hindi ako magnanakaw. Hindi ako papatay. Hindi ako magsisinungaling. God is with me. Emmanuel, God is with me. Emmanuel, He is with me every day, every moment. I will be honest. Ako talaga magiging honest. Hindi ako manluloko. Ay imagine mo yung mga supreme injustices. Paano nangyari dito? Hindi na justice, injustice ang nangyari. Nagmamaang-maangan. Nagbubulag-bulagan. What's this? Ha? Mga senador, mga abogado. Ano? Grabe. Ibig sabihin, ano ito nangyayari to? They know the truth. And yet, ang nangyayari dito, they're not lovers of truth. They're lovers of fake news. They're lovers of deception. Kaya we need really to pray. We need to cling to God. Kailangan natin, we have to really confess. Kinakailangan, kaya po tayo maglalakad eh. From the Senate, after the healing and deliverance and March, ano po, bubuhatin natin yung Nazareno. Galing po ako siya kaya po kanina doon sa kanilang parish priest. Hindi niya ako kilala pero pumunta po ako roon. Nanghiram tayo po ng Nazareno, yung maliit nila. Bubuhatin po ng mga kasamahan natin, Pentecostal, pari, madre, seminarista. Papunta po siya while praying the Station of the Cross. Ang ganda po nito, pilgrimage, ano? Ha? Maglalakad po tayo. 5 kilometers. Ha? Talaga pong sacrifice ito. Ha? And then, nagdadasal po tayo ng Station of the Cross, 14 stations. Ha? At pagdating po sa Senate, pagkagaling po sa Senate at sa Supreme Court, mga kapatid din natin ito, we're praying for them. May konsensya pa rin naman. Mayroon pa rin puso, may kaluluwa. And we are hoping, hope against hope, na sana talaga, baka naman hindi pa kalyuin ang mga konsensya, may pag-asa pa po. Ha? Baka po sila ay ma-touch, mahipo sila. Ha? Kaya, magdadasal po ulit tayo ron from Our Lady of Remedy, dito sa Malate. Pupunta po tayo ng Supreme Court, At maalala nilang, talagang mayroong Supreme Judge. They are not gods. There is only one God. The God of truth, the God of love, the God of justice, the God of intervention, human, divine intervention. Ito po yung Diyos natin. Kaya po tayo mag-Jericho March doon. Iikot po tayo, Supreme Court. Baka maalala uli nila na mayroong nangyari sa Old Testament. Na yung pong Jericho Wall, bumagsak po.
through intense prayer and fasting of the Jews, of the Israelites, na mayroon talagang Diyos na minahal, sinunod. So ito po yung ating gagawin. At may maganda po tayong gagawin from Supreme Court, mag-motorcade po tayo sa EDSA. Ang ganda po, dala po natin Nazareno. Symbol po ng Pilipino solid faith and resilience. Ano po? Symbol po Nazareno. Nagmamahal sa mga mahirap, inaapi, kawa-awa. Sasalubungin po ng Our Lady of Fatima, the original Mama Mary's image during the EDSA People Power. Magsasalubong po yung mag-ina. Bibigyan po natin ng flowers ng mga urban poor, ng mga estudyante po, ng mga youth. Sasalubungin po yung galing tayo from Supreme Court, ano? At itong mag-inang banal na ito, sila ang pag-asa ng Pilipinas, hindi po yung mag-inang Bilyar, hindi po yung mag-inang Marcos, yung mag-ina po na Arroyo. Wala po tayong pag-asa mga ito. Alam niyo, dynasty, yun po ang ating sagot. Lakad dasal at bihilya para sa katotohanan, for truth. Where is the truth in the Philippines? Para po sa justice, katarungan. Nasaan ang katarungan sa atin, sa Pilipinas? At para po sa kalayaan from dynasty and corruption. Ang ganda po, napakalinaw po ng ating gagawin. So po, ito po mag-inang ito, ang pag-asa natin. Si Mama Mary po ng Fatima at saka po ang Nazareno, poong Nazareno. Yung mag-inang iyan, hindi po yung magkapatid na Tulpo. Hindi po yung magkapatid na, grabe, Estrada. Hindi po yung mag-inang Estrada kasi si Loy po naging senador din. Mag-ina po. Ito ang tunay na mag-ina, nagmamahal sa atin, magliligtas. Hindi po yung mga politicians, hindi po yung dynastic family. Ang ganda po ng sinasabi nito. Yung mag-ina banal. Yung mag-ina talaga magliligtas sa atin. Hindi po yung mga magkakapatid, mag-iina, na dynastic families, na payaman ng payaman, habang tayo pahirap ng pahirap. Hindi po yung mag-inang Escudero, kasi po yung nanay niya, naging matinding politician po sa Bicol, ano? Kapatid niya. Grabe po itong mga ito. Sabi ko nga po dun sa press conference, kung magkapatid, maglolo, mag-ama, magtiyo, magkapatid, kung makakatakbo lamang yung kanilang aso, patatakbuhin din po yung aso na konsyahal. At yung po kanilang pusa, baka po patakbuhin kapitan, barangay captain. Ganit po kaloko yung ating politika dito. Kabalbalan po talaga, isang malaking kalokohan. So nagdadasal ba talaga ang Pilipino? Are we really praying? Because if we are really praying, we love the Lord. Ano? We will follow His obedience. We will follow His 10 commandments. Faithful, obedient to God. Because we have an intimate, loving, heart-to-heart relationship with God. Yun po ang prayer na reflection ko. Yun po ang dasal. Yung dasal po na tuloy nagmamahal sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. At yung po dasal na magliligtas atin. Ito po ang gusto ni Lord sa atin eh. Who wants everyone to be saved and come to the knowledge of truth. Ang ganda po ng pagbasang ito. Only 2 sentences and yet very, very powerful. So I invite everybody, ano po, na sana tayo. Magsimula na tayo ng fasting ngayon, sacrifice. Kailangan po ng mga politicians natin from national, from barangay to Malacanang. Fasting po, magmula sa korupsyon. Fasting po sa pagiging mukhang pera. Fasting po sa mga power trip. Yun po ang kailangan ng fasting natin. Ayun po sa panluloko at pandaraya sa mga fake news. So we are inviting everyone. Hindi po tayo nagmamalinis, kaya nga po tayo maglalagay ng abo. Magsusuot tayo ng sako. Tanggap natin na tayo rin po ay mahina, marupok, mahina, makasalanan. Kailangan lalo ng tao ngayon ng Diyos. Lalo ng sambayan ng Pilipino. Kailangan. Yung totoo pong pagdarasal, yung totoong ugnayan sa Panginoon Diyos. Kaya I dare to say, and I am challenging our politicians, from president down to the barangay captains, please pray sincerely, honestly. And the first fruit of real prayer is conversion. Magbalik loob sa Diyos Ama. Magbalik sa Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo. Yung po ang unang epekto. Kasi pag nagdadasilan to, may iyak ka eh. Hindi ka maiyak. Alam mong ikaw ay really weak. You are really unworthy. You are really a sinner. Maksalanan ka eh. Tatanggapin mo. Babawi ka. Magmula sa pangurakot. Papunta po sa transparency, accountability, honesty. Yun po ang epekto eh. Nantunan niya pagdadasal eh. Kaya sana po talagang magdasal tayo ng totoo. Napakaganda po ng gagawin natin. Vigil. Magdamag na wala pong speech. Ang gagawin lang po doon talagang holy hour. Holy hour with the Lord. One-on-one with the Lord. Reflection. Station of the cross. Lahat po ng mystery ng rosary. Ang ganda po.
at saka po yung Divine Mercy Chaplet. Ang gaganda po nitong gagawin natin. Wala pong masyadong ingay. Kailangan tayo tumahimik. Kailangan makinig tayo. Yung bilin po sa ating sa Lenten admonition, today, Filipino nation, if you hear the voice of God, do not harden your heart. Huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Ang tigas po ng puso ng sambayan ng Pilipino. Kailangan po talaga, wag na tayo magpaloko. Niloloko po tayo, wag pa tayo magpaloko. Wag tayong manloko, wag tayong maglokohan. Stop this madness. Ang sabi po sa amin sa Quezon, wag tayong mag-utuan, wag tayong magpauto. Panahon na para patigilin natin iyan. Panahon na para tayo manindigan sa katotohanan. Para i-express natin yung ating moral outrage. Pakita po natin yung ating banal na galit. Bakit ganito ang Pilipinas? Bakit tayo niloloko? Bakit tayo nagpapaloko? Remembering the words of our national hero. Walang alipin kung walang magpapalipin. Pero kinakailangan po talaga na hindi lamang po tayo lalaban na mapayapa. Isusuko po natin lahat-lahat sa Panginoon. Total surrender. Total surrender po. In the spirit of genuine humility. God bless you po. Sana po makita-kita tayo. Iniimbitahan po namin kayo. Panoorin po ninyo sana yung ating ipinos na Ama, iligtas mo ang Pilipinas. A lamentation. Ama, iligtas mo. Ano nangyari po sa Pilipinas? Extrajudicial killing, corruption, calamity, yung poverty. Yung po, Ama, iligtas. Pero sa huli po, may happy ending. When we surrender everything to God and repent, and when we are converted and humble ourselves before Him and ask forgiveness, there is happy ending. Conversion after purification and cleansing. Kaya po yung next na song na naandun po, trinitarian song po ito, Partido ni Cristo, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling. Tama na ang makasalanan ng politika na pumapatay ng wawasak. Lumapit tayo sa Diyos na magliligtas sa the only Savior, not the drug lord, not the gambling lord, not the warden and landlord. There is only one Lord. His name is Jesus Christ, our Lord and Savior, our healer and redeemer. At yung pong pangatlo, sana po i-like ninyo, i-comment ninyo, i-share po ninyo. Tagumpay ng bayan, tagumpay ng lahing Pilipino, tagumpay ng Diyos na to, God power. Ganito po, Francis, kung ate ganito dati, ngayon tatlo sa atin, hindi na kaya ng ganito lang. Ito, ano ito? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Trinitarian fingers, holy fingers. Very powerful. Yun lang po ang pag-asa ng Pilipinas. God power, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yan po, with faith, hope, and charity. Imitating the Holy Family, Jesus, Maria, to say. At nagmamahal sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hulu hanggang Apare. Itbulagan at ang kasunod na 3 fingers, 3 whole fingers, very powerful. God bless you. Thank you po, Thank Father. you. Next po, we will hear from Iko. Magandang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po na nagpa-adjust po ka ng konti. Hindi ko na timingan ng maayos yung biyahe ko po pa uwi. Siguro po, nung pinagninilayan ko po yung reading po natin ngayong gabi, yung sinabi na ipagdasal po natin yung mga nasa poder. Medyo yung unang naisip ko talaga ang hirap naman talaga yung hinihiling ni San Pablo. Lalo na dahil medyo at least para sa akin talagang hindi lang nakakainis yung mga nasa poder na yan, talagang nakakagalit sila at parang hindi madali na mailagay yung sarili ko sa lugar kung saan kaya ko silang ipagdasal ng tama. Pero naalala ko rin po minsan yung nung high school po ako actually, nung isang retreat po namin, sinulatan ako ng lola Cory ko ng isang palangka. No? So, ito'y bandang 2007 o 2008 po ito, kalagitnaan na NBN-ZTE scandal nung panahon ni President Gloria Arroyo. Tsaka, aktibo yung lola ko sa mga pagkilos nung panahong yun, yung calls na parang yung inuulit lang po natin yung ginawa nila, no? So yung calls for transparency and accountability, condemnation of corruption. So very active yung lola ko nung panahon din. At ito rin po siguro yung panahon na medyo
nagiging mas aware po ako tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas na may corruption, may paglabag sa karapatang pantao, at saka kailangan talagang tumindig laban dito. And I remember sa retreat na yun, yung sinulat niya sa akin, sinabi niya talaga, please pray for our country and especially our president. At nung gabing yun, medyo mukha akong baliw dun sa room na pinabasa namin yung palangka kasi yung mga kasama ko, syempre, parang binabasa nila yung sinulat ng mga magulang nila, ng mga mahal nila sa buhay, umiiyak. Tapos ako medyo napatawa ako hindi ko alam kung gaano kalakas, pero napatawa ako nung nabasa ko yun. Kasi naalala ko, minsan, kinuwento din ni Lola Cory na something to the effect of, sinabi niya that the only time that we were actually able to defeat Marcos and end the dictatorship was when I started praying for Marcos. So, yung naisip ko at the time was, okay, parang ang panawagan niya talaga is, can we, like, she's saying, pray for President Arroyo, pero baka may ganong angle din yung sinasabi niya. But upon more reflection po, sa tingin ko po, wala naman sa ugali ng lola ko na ipagdasal yung kapahamakan ng kahit sinong tao. So, I have to believe na somehow, nung sinasabi niya na pray for President Arroyo, pray for President Marcos nung panahon ng batas militar, I imagine na somehow nahanap niya sa sarili niya yung kabutihan ng loob na ipagdasal talaga yung ikabubuti ni na Marcos Sr., ni na Gloria Arroyo. And aaminin ko po, wala pa po ako, malayong-malayo pa rin po ako sa ganong ugali. Itong mga leader natin, kagaya na nabanggit ni Father, talagang yung nakikita natin tungkol sa kanila, talagang nakakagalit po yung parang pilit nilang hindi pinakikinggan yung hiling natin para sa pananagutan, para sa mga para sa korupsyon, pagnanakaw, para rin sa pagbanta ng karahasan at pagpatay, o in the case of some of our leaders, yung mismong pagpatay na inutusan nila. Talagang nagbibingi-bingihan yung mga leader natin sa ganitong panawagan. And it's very frustrating, no, na parang I'd like to think na parang marami sa atin sobrang linaw na mali yung pagnanakaw, mali yung pagpatay. Pero pilit nilang hindi pinapansin yung maling ito. At tinatawagan pa nilang tama yung mali, na sobrang nakakagalit po. So, yun po, siguro yung pagninilay ko po ngayon is hindi, siguro with humility din, tinatanong ko rin sa sarili ko, ano po yung tamang balanse, no? Na sa isang banda, may mga mali talagang nangyayari sa ating lipunan at kailangan nating tumindig laban dito. Pero sa kabilang banda, parang kapwa Pilipino, tao rin naman yung mga nasa poder na kahit na mali yung ginagawa nila, parang tungkulin natin bilang mamamayan, bilang Kristiyano na ipagdasal din yung ikabubuti nila, di ba? So ano yung wastong balanse dito? It's I think a question that I continue to reflect on. And siguro po yung naisip ko lang po na one answer, isang answer na honestly, ever since nung panahon ng pag-arrest kay President Duterte sa ICC, parang balikan ko yung talumpati na ito. One source of, I don't know, comfort or knowledge or wisdom, or maybe not even wisdom, pero source of humility also, is binabalikan ko po yung second inaugural address ni Abraham Lincoln. Sorry, medyo malayo siyang reference, pero yung punto kasi ng second inaugural address ni Lincoln, ito yung bandang huli, towards the end of the American Civil War po, na yung pinag-aawayan ay kung parang pinag-aawayan po yung slavery dun sa Estados Unidos. Tsaka the North was the North was in favor of not allowing slavery to spread towards the other parts of the US. The South naman wanted their right to hold slaves to be protected, no. And para kay Lincoln, malinaw na mali yung slavery, no. Parang never siya bumigay doon na
malinaw na mali yung slavery at malinaw yung posisyon niya na kung kung hindi tatanggapin ng ibang parte ng US yung karapatan at saka yung authority ng federal government to restrict the spread of slavery, then ipaglalaban niya ito. No? Kaya natuloy po yung Civil War. Pero yung sa second inaugural address, yung sinabi niya ay something to the effect of, ano ba? It's something to the effect of, if you really think about it, yung yung North tsaka yung South, yung Union tsaka yung Confederacy, um, pareho naman yung binabasa nilang Biblia. Pareho naman yung Diyos na pinagdadasalan nila. At saka, parang, alam mo yun, so in a way, he was saying na imbis na maging, kahit na matatag naman siya na sa paniniwala niya mali yung slavery, parang hindi niya sinabi na, hindi niya lantarang sinabi na yung North, yung Union, tayo yung nasa panig ng Diyos, tayo yung tama at parang we are doing God's will. No? Parang hindi yun yung track na tinake niya. Yung sinabi niya basically ay, well, siguro parang kahit na sa tingin ko nasa tama kami ngayon, lahat naman po tayo may parte dun sa may papel dun sa paglaganap ng slavery sa US, no? So North and South. And so yung reflection niya ay baka the war, maybe the war was sort of maybe the war is the woe that God delivers onto those who allowed the sin of slavery to exist, and he visited the war on both North and South. So may ganun siyang humility na parang naninindig siya para sa tama at never siya bumigay doon. Talagang tumindig siya na mali yung slavery. Pero nandun pa rin yung pagpapakumbaba na baka hindi ko nakita yung buong picture, and yung mga katunggali ko, kahit na talagang naniniwala ako na mali sila, baka hindi, parang maybe that's not the whole story. And gusto ko yung kataga na ginamit niya sa dulo ng speech niya. May sinabi siya na with firmness in the right as God gives us to see the right. At talagang I think yun yung isa sa mga peg ko, for lack of a better term, sa lahat ng pinapasukan po nating advocacies, no, na kailangan po tayong tumindig kung naniniwala talaga tayo na tama yung posisyon natin. Kailangan po tayong tumindig. Pero never naman din pong siguro never naman po tayo magkakaroon ng certainty kasi never naman natin malalaman kung ano ba talaga ang will of God, 'di ba? Parang wala naman yun sa kakayahan natin bilang mga ordinaryong tao na malaman with perfection kung ano yung will of God, no? Pero gayon pa man, kahit na hindi tayo sigurado minsan, kahit hindi tayo certain, no? Pero kung meron po tayong nakikita na mali at naniniwala talaga tayo, kahit na hindi tayo sigurado, pero naniniwala talaga tayo na mali yun, kailangan pa rin tumindig, no? We need to be firm in the right as God gives us to see the right. No? So siguro yun po yung reflection ko po. Parang baka ako personally, hindi ko pa nahahanap sa sarili ko yung kagandahang loob na ipagdasal yung mga katunggali natin. Pero siguro po yung paalala lang ay, oo, kailangan tumindig at saka napakalala talaga ng sitwasyon ng ating bayan na kailangan talaga nating tumindig. No? Parang yung sobrang lala na ng korupsyon, yung pagpapanagot sa pang-aabuso sa karapatang pantao, talagang kailangan talagang pigain yung gobyerno natin para lumapit po tayo sa puntong mapapanagot nga natin yung mga atrocities ni President Duterte at lalo na yung atrocities ng panahon ng diktadura. So malala talaga yung panahon at kailangan po talagang tumindig. Pero kasabay po nun, inaalala din po natin na marami din po tayong mga kababayan na baliktad naman yung pinaniniwalaan nila. At aminin ko, sa tingin ko mali po yun. Pero nandiyan din po yung pagpapakumbaba na hindi naman perpekto yung pananaw ko po. Na siguro, ayun po, may we find the balance nga po to be firm in the right as God gives us to see the right. But also, with humility, recognize na kung ano man yung
kung ano man yung nakikita natin, kung ano man yung tama na nakikita natin, hindi yun yung kabuuan ng hindi natin magagrasp ng buo yung loob ng Diyos. And so with humility, may we confront our competitors, our opponents with that humility also. So firmness and humility po. So yun po, maraming salamat po. Thank you very much, Kiko. Now, may I request everyone to unmute yourselves because we will have a prayer for the nation. Mila. We come before you in humility, asking forgiveness for our sins as a people, and from as pride, a nation. corruption, and greed, and turn our hearts back to you. Back to you, kids. Today we offer our prayers, fasting, and sacrifice, for the healing of our land. Join our We hunger join our hunger with we the join poor. our hunger with the suffering. discomfort with the suffering, Their longing for justice, their desire for justice and mercy. Look with With favor on our leaders, our justices, senators, and all in authority. Enlighten their minds, strengthen their hearts, Guide them guide them toward truth towards and the truth common and good. common good. Stand with hope, Stand with hope, trusting in your trusting in power. your Renew our nation until until justice justice dawns dawns and And your your truth shines shines over the over the Philippines. Through Christ our Christ Lord. our Lord. Amen. Amen. Over the Philippines. We thank you for this moment. It's certainly a moment of grace, a moment of enlightenment, a moment of enkindling our hearts to love you and to love our country, most especially the least, the last, and the lost in our country. We thank you for giving us your word, which for us is spirit and life. We thank you for this moment of conversion of hearts, that we humbly recognize our sins, our sin of omission, our failures. And we thank you for giving us these Filipinos who believe that in prayer we can really give hope to our country, to our people. And all this we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Ikaw ba'y makikibaka at hindi matutupang Nagisingin ang mga panapin kong pinipula. Sinungalingan na balan hanggang mabuwag. Sino ba narinig ang bayan natin? Ito ang pinipinig, kundi marunumit, rurumit ang pinig, makawalan naman ang mga puso natin pinag-iiyak. Ikaw ba'y dadaing na lang Habang nagpapakasasa ang mga Gisingin ang pusong kaliling hanggang bumubo. Ito
Salamat po sa bawat isa. Salamat kay Kiko. And of course, kay Father Puti, no? Na very passionate dun sa kanyang sharing, no? Salamat sa pagbibigay ng panahon. Okay, so baka po merong gustong balita, ang magandang balita o masamang balita, whatever. Po, yung sinabi ni Father Puti, kasi we're just about 3 days away. Yes. And magaganap na yung ating August 22nd, no? So, meron pa po tayong mga kailangang mga bagay na dapat i-prepare, yung mga logistics natin, and siguro yung pag-iimbita pa rin. Kayo pong nasa Amerika, nasa Australia, pwede rin mag-text, mag-message sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Kasi minsan, masuno rin sila doon sa mga nasa abroad eh. Parang gano'n, nang nakita ko. And of course, tayo rin nasa Pilipinas, no? Like, baka merong nasa school, baka nasa, yan, for example, sa simbahan kami, no? So, sinisikap ko rin ipabatid, no? Sa mga parishioners, no? We have an upcoming event, no? And let us be there, not only spiritually, but warm bodies. Kailangan natin kasi kahit paano, meron din tayong show of force, no? Alam nyo kasi bahagi din ng ating ginagawa ay makita tayo sa media kasi mahalaga 'yon. Yung visibility sa social media, the usual media, but if we can get itong mga powerful TV station like GMA, you know, ABS-CBN and things like that. Baka po merong kayo may mga connection kayo, please take the initiative, no? We will appreciate that. Si Sister Violeta, Sister, please come in. Nakataas po ang kamay nyo. Can you hear my voice? Yes po. In thinking about his father, some of us cannot go out and join the rally. But we are in our offices, in our school, can we ask our children on that day to pray the rosary? If you remember Lipanto, no? That they were getting lost in the war, but before the parishioners pray the rosary. How about those in the house, the housewives? I actually chatted with Father Nicholas. I was so impressed by his prayer. I think we need really intense prayer, and the rosary, I think, is the best. As you are going out and doing your vigil outside, we do our vigil inside. And I have done this at the start of the Supreme Court decision making. I gather the children because I work with the children, and we pray the vigil rosary. So this is simple only for those who are left behind. And those who are in front, we pray for them. But how to spread out the news, I do not know. Maybe with the pulpit or the school. Thank you po. Yan lang po ang na-inspired ako po. Yeah. Okay. Salamat po, Sister. Actually po, yung mga estudyante ay napakagaling, mga teke yung mga yan. So, baka pwedeng mag-share kayo sa kanila and magbato ng invitation. Ako nakatingin po sa kalendaryo. So, we have remaining tomorrow, 19, 20, 21. Baka gawin natin ito parang triduum, okay? Na mas intense in terms of mag-invite pa tayo ng marami to join this this Zoom prayer gathering, no? Yung po mga kaibigan nyo, mag-create tayo ng parang networking natin, no? Para yung talagang habang lumalapit tayo, nagiging intense ang ating mga preparation. And siguro kung meron po mga big groups, nakita ko rito si Tony Obien ng Couples for Christ. Baka pwedeng ma-convey sa inyong leadership kahit dito sa area ng Laguna and NCR, most especially, no? Baka
pwede, no? Kasi alam ko sa inyong hanay marami ding mga naniniwala sa bisa ng panalangin, no? Kasi ito parang laban na ito ng pananampalataya. Di ba? Spiritual warfare. Yeah. Yeah. Yung Andito rin mga, po. Yeah. Yes, Father Puti, come in. yung pong mga youth po sa Diocese of Lucena, I invited them, telling them na 21 is a national holiday, Ninoy Aquino sa assassination anniversary, Correct. So, 22 lang ang may pasok. 23 is Saturday, 24 is Sunday, 25 is another holiday. Sabi ko, magsakripisyo na kayo kasi ang atin naman title ayun at sakripisyo. Huwag na kayong pumasok ng isang araw para lamang for the country and for God. Magpaalam kayo sa parents ninyo, sabihin niyo mas mahalaga talaga ito, hindi niyo matututunan ito sa classroom. So, they accepted the challenge. So, at least dun sa aming parish, mayroong ilang mga nasa more or less 50 to 80 youth, students na hindi papasok talaga. Ito yung mga sakrista natin. So, let us invite them. Let us challenge them. Na isang araw lang naman yun. Itong mga urban poor natin, hindi sila papasok ng Biyernes at Sabado. Imagine mo, yung mga yan talagang poorest of the poor. Pupunta sila doon, yung sila ang sasalubong. Ang dami nila, ha? Nakakatuwa sila. Kaya sabi ko nga, medyo i-dispense na konti yung ayuno sa kanila sapagkat wala. Siyempre, yung mga yan, mahirap na mahirap. Gutom na gutom. Madaling araw aalis from the province. Siyempre, kinakailangan kumain din sila, Tayo ng mga malalakas, tayo mga nasa, yun pagkakataon natin talaga mag-ayuno to really pass. So, sacrifice talaga to. So, let us invite those, itong mga ating mga government employees, yung ating mga private employees na baka pwede namang makalambing sa inyo si Lord. One day, isacrifice na ninyo. Yung Friday na yon, God's day, wag na kayong pumasok for God and for country. Let's invite them. So yun po ang ginawa namin sa Southern Tagalog. Ang darating po diyan ng mga taga Quezon, sila po yung Marshals, Knight of Columbus, Hopefully, pati po yung born again, kasama natin, ha? Yung ibang mga Pentecostal, sila po yung Marshals, sila po sa Food Committee, at saka nag-ambag din po sila, yung pong mga taga Quezon na Lopez, yung pong mga taga Malayo, hindi na po natin, sabi namin, hindi kayang bigyan ng pamasahe. Dito na lang po sa Manila, itong mga taga Nabotas, taga Tondo, sila na po ang ating tulungan. So, nagkamayroon po ng mga donation, baka po pwede tayong tumulong sa kanila. Kasulit kasama po yung ating kailangan, number one, yung ating pong sound system. Medyo, po ng konti yan. Yung po sana ang pagtulong-tulungan natin. Kasi without the sound system, hindi po tayo magkakaigi. Yung ating LED wall, yun po ang kailangan natin. At dahil po tayo live stream, yung ating po kasi mayroon tayong local media, sinagot po nila yung kanilang mga modern facilities and lahat ng kanilang equipment. Sila po ay yung ginagawa nila ngayon na from Davao, from Cebu, from Ilocos, na po sila, sabay-sabay po sila nagro-rosary na, mayroon po sila nagpapasting na, parang ganun din po, from California to Toronto, yun po ang gawin natin. Talagang simultaneous and successive prayers, one day, one whole day. Ang ganda po niyan, dumadagundong niya, umalingaw. Malaki ko, ang bigat po ng impact niya kung gagawin natin yan. Yun talaga pong live stream tayo, at talagang merong ating po silang i-invite na yung mga ating mga communities from, halimbawa po sa LA, Toronto, from New York, from Dubai, Singapore, Hong Kong. Sana po ang ganda, ma-invite natin sila. Kaya po yung ating yung po isa nating, isa po nating Facebook account, ang pangalan po nun, Partido ni Cristo. Tingnan po niyo ron, i-click lang po niyo, makikita yung tatlong nating kanta. Ang dami po nagko-comment doon, at nasa 50,000 na po tayo yung views natin, One day pa lang po yun, Imagine, if you will share, if you will comment, baka po tayo umabot ng million before Friday. Ang laki pong tulong sa So pwede po kayong doon. I-click lang po ninyo, Partido ni Cristo po. Partido ni Cristo. Public po yan. Pero sabi niya, doon lang daw sa Kwan, sa Ilocos. Wow, magandang balita ito. Sa chat natin, si Claude Arquisa
joining the fasting on the 21st from UAE. Wow, good. We've been looking for a person like you. Baka pwedeng palawakin mo pa dyan sa Middle East, no? Kung meron kang networking na mga friends, mag-join. Okay. Isa pong mahalaga rin. Kaibigan po natin yan, from Lukban. Kaibigan po natin yan. Partido ni Cristo po yan. Okay, very good. Magandang gabi po sa inyong lahat. Claudette Arquiza po from Abu Dhabi, UAE po. Yes. Joining the fasting po kaming buong pamilya. Kami pong mag-asawa dito po sa Abu Dhabi. Yeah. Para po sa ayuno, sakripisyo para po sa pagbabago. Salamat. Pati mga bata ay na-educate, ano? Oo. Yeah. Okay. Isa po sa mga kailangan din natin sa 22 to 23rd and beyond pa siguro, yung Starlink. I think mukhang wala pa. Mina, do we have any update? We've been looking for somebody to lend us Starlink, no? Para meron tayong malakas na Wi-Fi. Wala pa po. O yun. Baka Yung po bang out there, sound system, wala bang Starlink sila? Baka mayroong yung sound system natin na I think Ason is in touch with the provider, no, supplier. Tanong siguro. Pero kailangan pa rin natin yung Starlink mula sa Senate, punta ng Malate, and then Supreme Court para tuloy-tuloy yung ano natin, coverage ng event. Hindi siya puputol. Baka po may alam kayo, ibato nyo lang kay Mina o kaya kay Azon. We still have 3 days to go. Yeah. Other? Meron lang po akong naisip. Sige po. Yes, sister. May we write a chat message to be sent to all our friends and emphasize also the importance of the children to pray. Yeah, sister. Loves the children very much. He will listen to them. So we can spread out the okay. Magmumula po yan sa ating secretariat. Sila nagpe-prepare niyan. I think they are taking note of that. That's well noted. Okay. Tama po yon. Maganda meron tayong mga messages, short lang, na pwedeng sa through text. Meron naman tayong message through messenger, something like that. So lahat ng possible social platform, no? Can we hear update from Down Under? Baka meron kayong magandang balita dyan. Bobby? Tungkol po saan? Well, yung preparation natin. Yeah. I have sent a lot of email solicitation letter. So yeah. Yeah, so that's the best we can do, yung monetary support. And I've been escalating the posts to other groups as well. Good, yeah. Sabihin po niyo kung maaari. Including the yung mga MSP ng overseas na chaplains. I see. Father Ruben, no? Was with us. Yeah, Father Ruben, yeah, he died. He died already. No, or Ben, yata. Was that? No, Ruben Elago is the MSP. Yung isa, St. Paul yun. St. Paul. Okay. St. Paul yun. Nasa Makati yun. Kasi po, itong ating Zoom na ito na parang simila ang nagpahiram, no? Is capable of accommodating 500 attendees. So hindi pa po tayo lumampas dun sa 100. So kaya appeal natin that itong 3 days before
August 22nd, gawin natin parang Triduum, no? Talagang medyo intense na yung ating pag-i-invite. Maganda kasi napapakinggan nila itong mga usapan natin ito, no? Kasi part ito ng build-up eh. General Del Rio, meron po tayong good news from your end. Monsignor, usual, yung saying usual. Pero sabi nga nila, no news is good news. Okay. Silently working, ha? Walang ano, okay. Kaya lang po, I think si Ason is not with us. I think by Wednesday, dapat magbigay na tayo ng down payment ng 50% for sound system. And that means we should have 75,000 pesos ready by Wednesday. Medyo critical po yon kasi pag hindi natin nabigay yon, itong ating supplier baka tumanggap ng ibang event, no? Mawalan tayo ng sound system. Close to na sa social media, different ways of making. So, you can go to search na lang ninyo yung pangalan ko kasi ilalagay ko sa ipipin ko sa top para you can see the way of ano. Kasi ang dami-dami ng messages na natatabunan na kung minsan unless you okay. Yeah. But so far, I have already 6 who responded from my personal letters and I'm expecting more. I think mas effective pa kung if each one of us will write to their close friends na kahit nag-donate na before, pero alam nila ang value nito Kaya they don't mind again. Monshe. Yes. Ang ginagawa po namin doon sa mga paris namin dati, before we ask for donation, bago kami humingi, kami muna nagbibigay. Ako, halimbawa, I will be giving 1,000 or 2,000, 3,000. Then tayong grupo natin. Imagine that we are 80. That is how much that. Kung tigo 1,000, or 500, whatever. Tayo po muna. I suggest, ako po magbibigay ako ng okay, 1,000 muna ngayon sa GCash. Baka yung iba, mag-chip-in din po ng tigo 1,000 o $100. O kung magkaan man po, let's try it. Baka effective po yun. Para alam nila na before cash, we give. Tayo po muna. Pero dapat po malaman nila na nagbigay na tayo. That's why we have to have a registry, public registry na ito na yung mga nagbigay. But there are some who are who wants to be anonymous. Kaya binibigyan ko sila ng alias para alam nila transparency na nakapasok yung kanilang pera. Okay. So nakalagay anonymous. Okay. Anonymous. Can you flash yung details ng where to send the contributions? Ayun. Okay. Hold on, I'll look it up. Sandali. Okay. Just go ahead. Ayan, nagtatanong na si Julie. Father, siguro what we can do, whoever is in charge of receiving the, pwede naman po dito sa natin, sa chat group, sabi nga natatabunan, ilagay lang, ipin lang po para lagi siyang on top. Naging nasa on top. Yeah, correct. Ipin lang. Yeah. Thank you. Thank you for reminding us of that. Yes. Okay. Tony, Abian, any reaction? Good evening po, brothers and sisters, Father, and the rest. Well, just one statement, my sentiments exactly. What you have shared is really a actual expression of what is happening right now in our country, and it's really very disappointing. And even those who are close to our church who have this
advocacy, the spade for our Lord God, is hesitating to do what is right. So that's the one of our concern. Even our community sometimes are having second thoughts or hesitating. So we need something to spark them, something to keep them on fire. Right now, we are really looking for that something, for a way or a someone or something that will somehow trigger a positive change, really, and that will give us a battle cry to keep all of us going into one direction. And unfortunately, I don't have the answer right now. Forgive me for being very honest with you. It is really what I'm feeling right now is, in spite of all the things that you had mentioned, I'm really feeling disappointed on we are taking too much time dilly-dallying on these things. So I don't have the ready answer for all these things. I'm sorry. I guess, yes po, we have reached the end of the line. Magsasarado na po ang tilon. So see you again tomorrow. Actually po bukas may not be able to make it because meron akong regular meeting ng finance and we have a lot of agenda.